Dahil sa umuulan-ulan na at napakasarap talagang kumain ng pandesal at kape or pansit, ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng malunggay pandesal. Nagawa sa air fryer. 2 cups of all-purpose flour, asin, 1/3 cup white sugar, at syempre yung ating may ingredient na malunggay. So, kailangan na natin dito ng 1/2 cup of malunggay. Tinadad na malunggay, 1/2 cup. Kaya tayo dito ng instant dry yeast, 1 1/4 teaspoon. Haluin lang mo muna natin lahat ng mga dry ingredients. Warm milk, 1/2 cup. 1 large egg. Batihin natin. So, ginagawa ko lang dito, kahit wala tayong beater, ay pwede naman natin gamitin yung ating kamay. So, masahin lang natin ito. Kapag napagkumpul-kumpul na to, pwede na natin ito masahin sa flat surface para mas mapadali yung ating trabaho. So, ang ginagawa ko lang, fold, press, and pull. So, kailangan lang natin ito maging smooth. Mga 20 to 25 minutes. After 20 minutes, ganito na yung itsura niya. So, lumambot siya at naging mas flexible ito. So, ang kukunin lang natin dito o iintayin ay magkaroon nito ng window pane na katulad nito kapag i-search natin ito. At yung hindi siya naghihiwa-hiwalay, para siyang mas flexible pa na katulad nito. Diba? Hindi siya naghihiwa-hiwalay. Okay na yan. Ngayon, ang next natin gagawin, 2 tablespoon na ating softened butter. Lagyan natin yan dito. Kasi silbing mas magiging fluffier pa yung ating pandesal. Okay? So, wag natin ito tutunawin. Basta softened butter lang siya. Yan ang ating sikreto. Ganyan lang siya. Parang tayo gumagawa ng croissant. Ito 10 minutes ng pagmamasa or hanggang sa talaga mag-well blend na yung ating butter dito sa ating dough. So ito guys, perfect na yung ating measurement. Huwag na nadadagdagan pa ng tubig or flour kasi may mga pagkakataon talaga na maglalagkit ito at super dry naman. Kaya trust the process. Tayo dito ng oil. Pag kayo nagkakilo yung wrap, make sure na walang hang ito ha, para maging successful yung proofing niya. Hilahan nyo lang ito ng konti para ma-stretch at i-sealed. Pakigamit naman kung ano pang gusto nyo makita dito na iba pang mga flavor or variant ng pandesal para magawa naman natin dito. Nag-triple na yung size ito, which is mas maganda. Mga 1.5 ko to talaga inintay. Yan na. Magpa-form lang tayo ng log dito. Yan. After that, natin konti dito. Para matanggal ng konti yung bubble sa loob. Okay na to. Pinino ko, sinaing para matusta ng konti. So, kailangan natin i-roll itong ating dough dito sa breadcrumbs para ma-well coat ito lahat ng parte. Sa laki naman ng ating pandesal ay depende na yan sa inyo. Pero ito, ay hinati ko ito to 24 pieces. Bihira na talaga ako makakita sa mga panaderya na ganitong style yung paghihiwa or pagkakat ng pandesal. Sa mga nakikita ko kasi ngayon ay mga parang bread roll na yung itsura ng ating pandesal. Wala tayong oven, kaya gumamit ako dito ng air fryer. Ang problema ng air fryer ko ngayon ay wala siyang temperature. Kaya tinansya ko na lang hanggang sa makita ko at buti na lang ito ay transparent. Kapag ito ay medyo nag-toasted na, ay hinahaon ko na. So kung nagustuhan nyo itong ating video, please don't forget to share, like, comment, and follow our page. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Kain tayo. Lambot. Oh, tamang-tama, meron tayo ditong sotanghon. Napakasarap kumain ito. Kayo, anong gusto niyo talagang i-partner with pandesal? Ako gusto ko yung mga ganito. Pansit, sotanghon, canton.